Narito na ang proyektong sisira sa mapanganib na mga PCB, ang Non-Com-Pops Project. Ang PCBs ay langis na ginagamit sa mga lumang transformer, capacitor, voltage regulator, circuit breaker at marami pang iba. Ang PCBs ay matatagpuan mula sa pinakaurban na lugar hanggang sa pinakaliblib na Arctic region. Transboundary kung maglakbay. At nananatili ito sa orihinal nitong anyo kahit pumasok pa ito sa katawan ng tao, hayop at insekto at sumama sa lupa, tubig at hangin na siya namang nagdadala ng kemikal na ito patungo sa iba't ibang lugar. Napag-aralang mapanganib sa kalusugan ng tao at nakasisira sa kalikasan. Nagkaisa ang maraming mga bansa, kasama ang Pilipinas, na ipagbawal na ang paggamit ng POPs kabilang ang PCBs. Ito ang makasaysayang Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Mula sa tulong pinansyal ng Global Environment Facility o GEF, nagtulong-tulong ang United Nations Industrial Development Organization o UNIDO, ating pamahalaan, sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENREMB at ang Philippine National Oil Company Alternative Fuels Corporation o PNOC-AFC sa malakas na suporta ng mga NGOs sa pangunguna ng Eco-Waste Coalition, Global Alliance for Incinerator Alternatives o GAIA at Greenpeace Southeast Asia upang sa wakas ay magkaroon ng Pilipinas ng pasilidad para sa ligtas at makakalikasang pagpuksa ng PCBs. Ito ang Non-Com-Pops Facility. Kaya ngayon, ang teknolohiyang ito ay nasa Pilipinas na rin. Ang Non-Com-Pops Facility ay matatagpuan sa Mariveles, Bataan sa loob ng Industrial Park ng Philippine National Oil Company Alternative Fuels Corporation o PNOC-AFC na siya ring magpapatakbo nito dahil sila ang may sapat na kakayahang gampanan nito. Ang teknolohiya ay tumutugon sa itinakda ng Stockholm Convention bilang isang best available technique at best environmental practice. May kakayahan itong sumira ng PCB ng halos 100% nang hindi nagsusunog, kaya tinawag itong non-com o non-combustion. Libu-libong toneladang PCBs at mga kagamitang may PCBs ang dapat masira sa lalong madaling panahon, kung kaya't kinakailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang organisasyon, lalo na ang kooperasyon ng mga kumpanya na may mga kagamitang kontaminado ng mapanganib na PCB. Ano ba ang pakialam natin dito sa PCB bilang mga mamamayan? Malaki. Una, mahalagang malaman ng bawat isa kung ano itong PCBs, ano ang mga epekto nito, at ano rin ang ginagawa ng pamahalaan ukol dito. Ikalawa, mahalagang mabantayan ang mga PCBs upang masiguro na ito ay napangangasiwaan ng wasto sa paraang ligtas at makakalikasan at hindi napasasakamay ng mga di-autorisadong tao. Tanging ang Non-Com-Pops Facility lamang ang nararapat puntahan ng mga PCBs para sa makakalikasang pagwasak sa mga ito. Kaya tayo na, pagtulong-tulungan nating abutin ang PCB-Free Philippines. Sino pang magdadamayan, kundi tayo rin. Kung may pagkakataong tumulong, huwag palampasin. Simula na ang magtanim ng mabubuting gawain, dahil sino pang aani